Ilang linggo na lang mga kapuso, pasukan na naman, kaya maraming mga magulang namimili na ng mga uniforme at iba pang gamit pang eskwela ng kanilang mga chikiting. Sa Divisoria nga, nagsisimula ng dumagsa ang mga mamimiling naghahanap ng murang school supplies. Pinili na raw nila agahan ng pamimili para makaiwas sa siksikan. At mula sa Divisoria sa Maynila, may ulat on the spot si Isay Reyes. Isay? Rafi, Pia, sa pagsisimula nga ng back-to-school rush, ang mga mamimili dito dumadagsa na sa Divisoria. Pero paalala naman at sinasabi naman ng mga may tindahan dito, dodoblin daw nila ang kanilang mga stocks para sa gayon ay hindi maubusan ang kanilang mga suki. Nagpapalit na rin ng tinda ang ilang mga may-ari ng tindahan dito para daw sa gayon. Kasi sa mga panahon na ito talagang patok na patok daw ang mga gamit sa eskwela. Nagsisimula ng maglagay ng kanilang mga tindang school supplies at uniform ang iba't ibang tindahan dito sa Divisoria. Pag ganito kasing malapit na ang pasukan, inaasahan nilang bibisita na ang kanilang mga suki. Si Shirlyn Henova sa Bicol pa nag-aaral pero taon-taon daw dito sila namimili sa Divisoria. Sa budget niyang 3,000, inaatasan siyang mamili para sa kanilang magkakapatid. Si Marites Malidom naman, mas gusto na daw niyang mauna sa pamimili para di na siya makikipagsiksikan. Nagkalat ang mga notebook dito, patok ang presyong 9 pesos para sa bargain. 35 pesos naman para sa mga notebook na mas magaganda ang kalidad ng papel. Ang mga writing pads naman, 20 pesos ang intermediate pad, 15 pesos per 2 pieces sa lengthwise at crosswise. 10 pesos sa grade 3 writing pad at 1/4 pad. Ang mga ballpen naglalaro sa 6 hanggang 25 pesos. At para naman sa mga iba pang school supplies, 50 pesos ang pencil case, 3 pesos hanggang 35 pesos ang glue, 90 pesos ang tumbler, 10 pesos ang ruler, 35 pesos ang crayon, 25 pesos ang crayon case, 15 pesos ang gunting, 10 pesos ang eraser, 8 pesos naman sa cartolina at 5 pesos naman para sa Manila paper. Para naman sa mga uniforme, nagsisimula sa 75 pesos sa mga blouse at 100 pesos ang palda. Ang mga pantalon na pangbata, 100 pesos at 130 naman ang para sa mas matanda. Nagbebenta din dito sa Divisoria ng mga uniformeng may kulay. Mas mahal daw ng 20 pesos ang ganitong klase. Naiiba rin ang presyo ng mga uniforme konforme sa gamit na tela. At syempre, di naman din mawawala ang mga damit pang loob. Naglalaro sa 35 hanggang 85 pesos ang presyo ng t-shirt at 45 hanggang 85 pesos naman ang mga sando. Ang mga usong sapatos na gawa sa plastic, ibinebenta sa bargain price na 65 pesos. 150 hanggang 250 pesos naman yung mga hindi bargain na pang babae. At 350 hanggang 380 ang mga pang lalaki. At syempre, mawawala ba naman ang mga bag? 100 pesos hanggang 150 ang mga bargain at 250 pesos naman para sa mga backpack na pangbata. Rafi, kahit na nga dagsa ang mga mamimili dito sa Divisoria, binibigyan naman ng assurance ang mga mamimili dito na talagang marami daw silang pwedeng ibigay na option sa ating mga mamimili. Kaya't paalala rin po sa mga dadayo ng Divisoria para mamili, panatilihin lang din po na nakaantabay tayo para sa mga masasamang loob dahil mahirap na kung yung ating pangbilisanan ng school supplies ng ating anak mapunta pa sa wala. Balik sa iyo, Rafi. Isay, kumusta naman yung kalidad ng mga binibenta dyan? Saan galing yung mga binibentang mura dyan sa Divisoria? Of course, Rafi, no, hindi mawawala dito yung mga galing ng China. Ito yung binibenta nila ng bargain. Mga 850 hanggang 12 pesos daw itong mga galing ng China. Pero yung mga locally made naman din dito, nagsisimula naman daw ng 9 pesos. At 35 pesos naman, yun nga magaganda ang kalidad na gawa dito sa Pilipinas. Okay, maraming salamat, Isay Reyes.